And I will gather them on every side and bring them into their own land. So nangyari na, 1948. Ito po yung major na mangyayari na hindi pa natin nakikita. Miraculous war. Bakit mangyayari yung miraculous war, brothers and sisters? Dito kasi sa ating chart, ito po, yung miraculous war ay mangyayari muna dito, banda dito mga kapatid, dahil dito tayo nabubuhay. Upang sa ganon, yung Mosque of Omar na nakatayo dyan sa Jerusalem ay maitatayo nila o mapapatanggal sa pamagitan ng miraculous war na ito. Dahil hindi mo pwedeng tanggalin yan. Hindi pwedeng basta lang na sabihin mo, sirain nyo yung inyong mosque dyan. Hindi pwedeng ganun. Kailan mo nang may mangyari na gera sa kalagitnaan ng bansang Israel. Kaya nga sabi nga Micah sa verse 7, verse 15, according to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show you unto him a marvelous thing. Ipinaalala lang Diyos sa mga taga-Israel na kung paano na sila po nilabas doon sa Ehipto, ay ganon din po ang mangyayari sa panahong ito. Nasabi niya, pag mapapakita ng kagalagilalas na bagay, saan? Sa Israel, kagaya ng ginawa ko sa Egypt nang kayo po'y naninirahan doon. Di ba inuulit ng Diyos, no? Kung ano pong ginawa ng Diyos sa mga Israel, ay inuulit-ulit niya ito para sa ganon, ay iparamdam sa mga Israelita na mayroong ginawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Verse 16, the nation shall see and be confounded at all their might. They shall lay their hand upon their mouth. Their ears shall be deaf. So, kita mo, ang panahong iyan, ang mga bansa ay magugulat, mga hiya sa power ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kalagitnaan ng bansang Israel. Kaya para silang hindi makapaniwala, para silang mabibingi sa kalagayan na iyon na bakit paano nagawa ng bansang Israel na ito. So mapansin mo rito mga kapatid, sa ating panahon, nangyayari na ngayon yung gera na yan, na kung saan hindi sila makapaniwala kung paano nila napagtagumpayan yung kanilang mga kalaban. Verse 17, sila ay magsisihimod sa alabok na parang ahas. So, yung makikita mo rito na magiging ugali ng mga kalaban ng bansang Israel, na makikita natin na para silang mga ahas na takot pag marinig na darating yung sundalo ng Israelita. Sila po ay parang ahas na magtatago. Parang nagsisiusad na hayop sa lupa. Sila ay magsisilabas na nagsisipanginig. Ibig sabihin, darating ang panahon na takot sila. Oh, ngayon nga, tingnan natin. Takot ba yung taga-Egypt ngayon sa kanila? Takot ba yung Iran? Takot ba yung Syria? Takot ba yung Hamas? Hindi natatakot ang mga Hamas. Dahil hindi pa nangyayari. Pero pag mangyari yan, sabi rito ng sulat ni Micah, sila po ay parang katulad ng ahas, na sila po ay parang gagapang at magtatago. Pero sa ngayon, hindi pa nangyayari yung major na signs na ito, brothers and sisters. Once na nakita na natin itong miraculous war na ito, ang senaryong ito mga kapatid, ay ito po ay maging mitsa upang sa ganon ay sirain na yung mosque ng Umar na yan. So once na nangyari yan, bakit sinabi ito kasi ng sulat dito sa Micah? Dahil ang sulat na ito mga kapatid ay hindi ito sulat sa dyaryo, hindi sulat ito ng Diyos. Na ito po ay kapani-paniwala dahil ito po ay talagang mangyayari. Dahil ang sabi rito na ang sulat ng Bible is pure at mapagkatiwalaan. At ibig sabihin, ito po ay talagang mangyayari sa ating kalagitnaan. Pero ngayon, hindi pa nangyayari. Hihintayin natin na mga bansang nakapalibot sa bansang Israel ay para silang mga ahas na nagtatago. May isa pang sinabi doon sa Isaiah na ang mga Ehipto ay parang mga babae. Ang kanila pong magiging attitude towards Israel, mga kapatid. So yung senaryong ito, ay makikita nila na ang Diyos
ay panig sa bansang Israel. Once na ito po ay mangyari sa ating harapan. Ito po yung ating bantayan. Hindi yung mga hula ngayon sa YouTube. Walang katotohanan yun. May dream daw sila, naginip daw sila na ito ang ipinanaginip sa kanila ng Diyos. Oo, wala namang problema dyan sa panaginip mo eh. Pero dapat in line ka sa Bible. Dahil ito nga yung plano eh. Nandito yung plano eh. Bakit lalabas ka sa plano? Huwag kang lumabas sa plano. Kung ano ang nalagay sa plano, yan ang sundin mo. Dahil once na hindi mo sinunod ang plano ng Diyos, ibig sabihin, wala ka sa order. You pervert the word of God. Kaya ang pinag-usapan natin dito kanina ay iniquity. Perversion, ibang version ang iyong ginagamit. Kaya na huwag kang lumabas sa plano. Yan ang plano ng Diyos eh. Pati, di ba? So, hindi tayo pwedeng lumabas. Kaya pag nangyari yan, ay mitsa yan para makita ng mga bansa na ang Diyos ay panig sa bansang Israel. Ayon nga dito sa sulat ni Zephaniah chapter 2 verse 4, for Gaza shall be forsaken. Di ba yung Gaza, anong nangyari ngayon? Sila na ngayon ay naitaboy na at tumitira doon sa Gaza Strip. And Askelon, a desolation. Darating ang panahon na itong Askelon na ito, active city pa ito, doon sa bansang Israel. 30 kilometer from Gaza Strip. Ito Askelon. Desolation. Ma-desolate yung Askelon na yan. They shall drive out Asdod. Itong Asdod naman, ay ito po yung pinaka park na 20 kilometer from Israel ang kanyang kalayo. At danon din, an Ekron shall be rooted up. At pag ito'y magsimula, nakasabay ang hula ni Mika, chapter 7 verse 15 hanggang 17, ay may isa katuparan ang hula ni Zechariah chapter 12 verse 8 to 9. Ito yung mga major na mga propesya. In that day, sabi rito sa verse 8, shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem. Sa araw na yun, na once na po'y sugurin ng mga karatig mga bansa, ang bansang Israel ay ipagsanggalang ng Panginoon ang mga taga-Jerusalem. Ang siyang mahina sa kanila sa araw na yaon, so may binibanggit siya na in that day ay magiging gaya ni David. Bakit ginamit yung terminong gaya na David? Dahil si David po ay napakatapang manlalaban sa panahon niya. Talagang ipaglaban niya talaga. Kaya ginamit ang terminong maging gaya na David. At ang sambayan ni David ay magiging parang Diyos. Ibig sabihin, makikita ng mga kalaban na ang mga tangke de gera o barel na mga kalaban ay hindi pumaputok. Habang nakipaglaban, hindi pumaputok. Dahil kaya nila, parang Diyos nga, sabi. Ibig sabihin, magagawa nila yung gusto nilang gawin. Dahil parang Diyos eh. Parang anghel ng Panginoon sa harap nila. Ang tingin nila sa bansang Israel, sa mga sundalo na bansang Israel ay parang anghel. Nakikita nila yung mukha ng mga anghel sa mga sundalo ng Israel. Kita mo? And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nation that come against Jerusalem. So lahat pala na pupunta doon sa bansang Israel ay sisirain ng Diyos. Ito po ay apply din sa Ezekiel 38. Itong sulat na ito. Hindi lang apply sa miraculous war, kundi ito po ay apply din sa Ezekiel 38 na gera. So makita mo mga kapatid na napakalapit na lang yung ating panahon. Kaya sabi niya dito ni Jesus Christ sa Matthew na sulat, take heed that no one can deceive you at any means. And also dito sa Zephaniah chapter 2 verse 10, sige basahin natin. Hanggang ganito po ang kanyang pagkasabi, ang Panginoon ay magiging kakilakilabot sa kanila. Sino ito yung sinasabi? Kanila. Yung mga nation na yan, na mga unbeliever na mga nation. Sapagkat kanyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa. Ibig sabihin, lahat na panampalataya ng mga taong iyon na kumakalaban sa kanila doon
ay darating yung punto o panahon na hindi na sila sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Hindi na sila pupunta doon sa kanilang mga simbahan. Dahil nakita nila, na-reveal sa kanila, mali pala yung Diyos na aming sinasamba. Mali pala si Muhammad. Mali pala si Buddha. Mali pala kung sino mga Diyos-Diyos na sinasamba nila. Dahil sabi rito, ay kanyang gugutumin. Ibig sabihin, wala nang pupunta doon sa kanilang mga simbahan. Ang lahat ng Diyos, ang tinutukoy rito ay lahat ng Diyos. Maliit na Diyos, hindi malaking Diyos. Lahat ng Diyos sa lupa at sasambayan siya ng mga tao. Sino yung siya? Ang Diyos na Diyos ng Israel. Ng bawat isa mula sa kanya-kanyang dako, ng lahat ng pulo ng mga bansa. So, anong sabi niya rito? Gods. Fang is all the gods. Makita mo rito, maliit na Diyos. Gods, ibig sabihin, Diyos-Diyusan. So, maliwanag. Kung ito ay mag-come to pass, wala nang hadlang para sirain ang Dome of the Rock. Wala nang hadlang. Sige, sirain na ninyo yan. Hindi pala totoo yung aming sinasamba eh. Diba? Yan po yung fulfillment nito, yung hula ni Zephaniah, chapter 2, verse 10 to 11. Ito po yung kanyang katuparan. So, hindi tayo makapaniwala, no? Paano kaya mangyari yan? Dahil sabi niya rito, the Lord will be terrible unto them. Ibig sabihin, maramdaman nila yung kung ano po ka-terribly ang galit o yung kapangyarihan ng Diyos. Terribly pala. Terribly kang tao, sabi pa ng ginagamit sa ibang termino. Terribling bata ito. So, sa panahon yun, maging terribly ang Diyos sa kanila. At ilalagay sa kanilang mga puso at isip na hindi na sila maniwala, hindi na sila re-respeto sa kanilang mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Once na dumating ito, mga kapatid, sigurado ako, doon na magsimula na itayo na nila yung third temple. Kasi wala na ang hahadlang eh. Wala magsabi, oy, hindi pwede yan. Wala na. Dahil nakita na nila. Zechariah chapter 8 verse 20 to 23. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang mga nagsisitahan sa maraming bansa. So once na naitayo na pala yung third temple na yan, ay marami pong mga bansa ang pupunta sa Israel. Para ano? At ang nagsisitahan sa iyang bayan ay paroroon sa isa. Sabihin niya doon sa China, ibalita niya doon sa taga Colombia, ibalita niya doon sa Thailand, ibalita niya doon sa Vietnam, ibalita niya doon sa United States. Sabi niya, ang nagsisitahan sa ibang bayan ay paroroon sa isa. Parang ganon, magchichismis yan. Na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang awa ng Panginoon. At hanapin ang Panginoon ng mahugbo. Ako man ay paroroon. Sabi niya, ako rin, ang bansa ko ay paparoon din sa Israel para ay magsamba doon. Diba? Yan po ang mangyayari kung visualize natin yan sa ating isip. Verse 22. Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa. Ibig sabihin yung mga malalakas na mga bansa. Like United States. Ano bang pinapaniwalaan ng United States? 3 Diyos din ang kanilang pinapaniwalaan. Trinity yan, yung taga-US. O maraming mga bansa na matibay na bansa ay magsiparoon doon upang hanapin ang Panginoon ng mahugbo sa Jerusalem at hilingin ang awa ng Panginoon. Doon na sila sasamba. Once na nangyari yan, brothers and sisters, ibig sabihin, natutupad na sa ating harapan ang mga bagay na ito. Baka siguro yung mga nag-backslide, uy, totoo pala ang sabi ng salita ng Diyos. Saka na sila babalik. Saka na sila maging tapat sa Diyos. Saka na sila maging sincere. Dahil nakita na nila, ay, to see is to believe talaga itong mga tao ito.
Pero sa atin mga kapatid, sabi nga ng Biblia, those who overcome until the end, the same shall be saved. Di ba sabi dun sa Revelation chapter 3 verse 20 siguro? Sige. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Sabi ni Jesus Christ. Uupo pala tayo sa trono din, na katulad niya na umupo din sa trono. Even as I also overcame. Nag-overcome kasi siya eh. Saan? Doon sa Kalbaryo. Mga kapatid, may Diyos bang pinapako? May Diyos bang namamatay? Ang Diyos hindi namamatay. Pero si Kristo po ay totoong tao, composed of body, soul, and spirit. Namatay siya doon. At ang kanyang dugo po ay kapatawaran ng ating kasalanan. And sit down with my Father in His throne. Kita mo ah? So kung mali ang iyong understanding patungkol sa Diyos, uupo ka ba kasama niya? Di ba ang asawa dapat inline ka kung ano po yung gusto ng iyong, alam mo yung groom, ang gusto ng groom mo? Eh kung hindi mo sinusunod yung groom, yung sinusunod mo yung gusto mo, eh paano ka matuloy na asawahin ka ng groom? Dahil mali naman ang iyong understanding patungkol sa kanya. Hindi mo kinakilala yung tatay niya. Gusto ng groom, kilalanin mo yung tatay niya. Irespeto mo yung tatay niya. Huwag mong sabihin na ang tatay ko ay Holy Ghost. Hindi naman ghost ang tatay ni Jesus Christ, kundi Holy Spirit. Hindi ghost ang Diyos. Dahil ang ghost is tumutukoy lang sa namatay. Kailanman hindi namatay ang Diyos. Kaya hindi mo siya pwedeng tawaging Holy Ghost. Diba? Gumagamit ng ibang version ng mga tao. Kaya nangyayari na sa ating panahonan. Ang Diyos is a spirit being. Holy Spirit, hindi Holy Ghost. Sana marinig ito ng mga karamihan, mga kapatid. Verse 22, Ye my people and strong nation. Balik tayo doon sa Sikaraya, chapter 12, verse 22. Ye many people and strong nation shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Kita mo, maraming mga tao ang pupunta sa Jerusalem para sila po ay sumamba sa Diyos ng bansang Israel. Verse 23, Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. Sabi ng mga taong ito, susunod kami sa inyo. Dahil alam namin na sa inyo ang Diyos. Bakit na sinabi na sa inyo ang Diyos? Dahil nga naranasan nila yung miraculous war. Yun yung kanila pong tawag nito, experience. Kaya kami po ay sasama sa inyo dahil alam namin na sa inyo ang Diyos. See? Kita mo, mga kapatid? So maliwanag na ating pong naintindihan sa maayos na pag-unawa ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, sa Tagalog nga, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa mga araw na iyon, mangyayari. Sa araw na iyon daw ay mangyayari na 10 lalaki sa lahat ng mga wika sa mga bansa ay maghahawakan. Sila nga ay magsisitangan sa laylayan niya sa Hudyo. Hawak parang ginamit yung termino na yun na ibig sabihin naniniwala sila kung ano po yung panindigan ng mga Hudyo patungkol sa Diyos. Kami ay magsisiyaw kasama mo sapagkat aming narinig na ang Diyos ay kasama ninyo. Diba? So yan po ang pangyayari, mga kapatid. Kaya ito po yung ating hinihintay na mga major na mangyayari. Ito yung part 3 ng ating